Dito sa studio po si Ma'am Medit Pasilonia at reklamo niya ang kanyang best friend na pinupost at sinisiraan siya sa social media. Alamin po natin ang dahilan ng kanilang alitan. Ma'am Medit, magandang hapon po. Good afternoon po, Sir Rafi. Okay, well, kasong cyber libel po yan kung totoo po yung sinasabi. Sige po, pagkwento po ma'am. Yes po, sir. Nangyari po ito nung April pa. Tapos hanggang ngayon po, wala pa din pong tigil. So, student po kasi ako sa Bicol. Student, vlogger po. Small vlogger po. Small content creator. And yun, nag-start po lahat doon sa best friend ko. Nagkaroon po kami ng misunderstanding. Nung time, ano po paninira mga ginagawa po sa inyo? Kinakalat po yung mga privacy ko, sir. Yung mga picture ko, tapos ginagamit yung past mistakes ko laban sa akin ngayon. Ano po yung mga pictures po na pinupost niyo? Kasama po yung ex ko. Nakakaya nga po kasi hindi naman na dapat madadamay pa. Okay, so may caption ho ba pag pinupost na po yung picture niyo? Yes po, may mga captions po. And yung mga una niya pong post is nakapangalan po sa akin. Tapos yung mga picture po na pinost niya, inedit niya. Inedit niya po, pero still kita pa din po na ako yun. And yung mga picture po na pinagkatiwala ko sa kanya, kinalat niya din po yun kung kani-kanino niya sinend. At ano po nakalagay sa caption? Yun, ano daw po, ano yun? Basta mga sobrang lalala po, sir. Marami po ako ditong copy ng mga post niya. Okay, so paninira po. Nag-post ng picture na pinagkatiwala niyo sa kanya at walang pahintunan sa inyo, pinost niya at nilagyan niya ng mga masasamang caption. Tama po ba? Even our conversations po, private conversations, pinost niya din po. At yung mga private conversation, yun ba yung mga sensitive? Yes po, mga sensitive po, sir. Okay, at yung po pinost niya. Yes. Tama-tama, nandiyan si Attorney JV. Attorney JV, yes po, Idol. Cyber libel? Idol, pag ang mga ipinost po laban dito kay Ma'am Medit Pasilonia, mga paninira sa kanyang puri, sa kanyang reputasyon at sa kanya pong pangalan at ginawa po ito online, ito po ay pwedeng magresulta sa pagkakaso po ng tinatawag na cyber libel. Mabigat po yung parusa natin dito. In fact, +1 degree po kumpara po sa ordinaryong libel lamang. At doon po, nabanggit din po ni Ma'am Medit na pati ata yung mga conversations nila, private conversations, ibinulgar or inexpose. Yes po. Kung etong mga conversations po na ito ay may naglalaman ng mga personal sensitive information, pwede rin pong managot etong kanyang best friend ng malicious disclosure o di kaya unauthorized disclosure na pinaparusahan naman po ng ating Data Privacy Act. Ayun, okay. Tama-tama para mapakinggan naman natin yung side ng inireklamo, ano? Si Christine Avenido, nasa kabilang linya, magkaibigan pa man din to. Baka po natin pagbatiin na lang to para magkaayos na. Ma'am Christine, magandang hapon. Pwede na po ba akong magsalita? Sige po. Nakikinig po si Ma'am Medis. Good afternoon po, Sir Rafi. Matagal na po yan, and yes, may alitan po talaga kami. Okay. Pero hindi po ang nagsimula ng alitan namin. Sino po nagpasimula? At matagal na po yan, marami na po silang naisabi na may nagtatago daw po ako, may kaso daw po nakapile sa akin, lahat. Wala naman po kasi ako po, matagal na po ako nag-consult sa lawyer. June pa lang, first week na asikaso na po yan. Hanggang ngayon naghihintay po kami, wala. Okay. Siguro po, baka pinag-isipan pa po ni Medit, kaya nga po kumusulta sa amin kung ano po yung magandang gawin. Pero ang tanong ko naman po, ma'am, nakikinig ka kanina pa, totoo ba na nagpo-post ka ng mga pictures niya kasama yung kanyang boyfriend at may mga captions na hindi maganda? Tama ho ba yun sa social media? Pinapost na? Nag-post po ako admittedly na involved talaga yung name niya, yung about po sa ayaw niyang tulungan kasi charity vlogger po siya. Ayaw niyang tulungan yung batang may hydrocephalus kasi daw po dapat na iba-vlog at nakikita. Okay. Kung ayaw niya pong tulungan ang isang tao, yun po ay karapatan naman niya.
siya po yung masisira doon. So, wag ko na po siguro Nagkaroon i-post. po kasi Hindi ko ng na ayaw issue ito regarding talaga. this. Pero yun lang po ang alam kong since admin po kasi Excuse ako me ng po, page. Sir Rafi. Sasagutin ko lang din po yung sinasabi niya. Regarding po doon, yung conversation, sobrang linaw po doon na sinabi ko na hindi kaya ng community at hindi ko kaya, especially ako, kasi nag-aaral po ako, hindi ko kaya tumulong ng medical support. Kasi saan naman po ako kikit-kit niyan? Tinutulungan din po ako. Linawin ko lang po Tapos po, wait lang. Tapos po, nag-message po sa akin yung nanay na kahit pang grocery lang ibigay ko. So nagpadala po ako ng 500 pesos pang grocery. Tapos yung nanay po, nag-video po siya ng pasasalamat sa akin. Tapos yun na po yung ginawa niyang big deal. And hindi din po nag-start doon ang lahat. Nag-start po doon ang lahat. Sabihin mo ba yung nag-start ang lahat? Nung nakunan ka, 'di ba? Nakunan ka and pinuntahan kita para alagaan ka, para alalayan ka dapat, 'di ba? Tapos Diyan po ako mag-react. Wala pong pag-aalaga nangyari sa akin. Doon pero po ako pumunta nag-offer. ako para alalayan kita. Hindi ka nagsabi na pumunta ako, pero pinuntahan kita kasi mahal Kung kita. mapatunayan niya, ginawa yun ng boyfriend. O, 'di ba? O sinasabi mo na may ginawa sa akin ng boyfriend mo. Okay. Tandaan lang po, medyo nauwi na tayo sa sumbatan. Pwede ho ba pagbatiin ko na lang po kayo kaysa magkaswan pa, Miss Christine at Miss Medi? Total, magkaibigan Sa pala akin kayo. po, Best Sir friends Rafi, pala kayo. actually, kaya po natagalan talaga po yung pagpunta ko dito. Kasi pinag-iisipan ko po talaga kasi sobrang tagal ng naging pagkakaibigan namin. Diyos ko, 4 years, pinagkatiwala ko sa iyo lahat. Lahat, pati ikaw, iniingatan ko. Alam mo yan, kung gaano kita minahal. Okay. Pinag-iisipan ko po yan, sir, noon. Pero ilang months na nahimik po ako, hindi ako nag-react. Yung pagpapupunta po sa akin ng paulit-ulit or pagpapa-update po sa akin sa cybercrime. Ma'am, matanong ko sa iyo, kung okay lang po ako magtanong. What will it take para kayo po ay magkabati na, makalimutan Hindi niyo po, yung sir. nakaraan Ipapakulong yung ko po pagkabati? siya kasi marami pong nadamay, sir. Ang dami niyang dinamay ng mga tao. Pati yung hanggang ngayon po, may isang content creator nagngangalang Egypta TV na hanggang ngayon kinokontent ako at kung ano-anong masasamang sinasabi sa akin. And yung mga information na yun ay galing dyan. Galing sa best friend ko. Accusations yan. Accusations, may ha? choice po kayo. Pwede niyo po i-libel, cyber-libel, yung mga present, mga taong naninira pa rin sa social media. Tama ba Pwede ako? naman po, hindi po lahat ng mga Tama taong po yan, sinasabi Idol. hindi. Hanggat patuloy po yung paninira po laban dito kay Ma'am Medit Barcelonia, nasisira yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon, bawat post po, Idol, isang count po yan ng cyber libel. Kaya Sir, marami po yan, maraming kaso po ang pwedeng isampa ni Ma'am Medit Barcelonia. Attorney, brutal na brutal po talaga. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanood at mababasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambarbalahura na ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na. Pero still na nahimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niya po yung image ko sa school namin kasi ambassadors po ako. Tapos ako din po ang nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari lang wag na kasi ayaw kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit, sir. Pati pag-aaral ko po naapektuhan. Minsan, hindi na po ako makabangon kasi iniisip ko, especially po during nung time na nagpo-post siya. Grabe po yun. Kasi magpo-post po siya madaling araw, sir. Tapos, lahat yun, iniisip ko na, baka ano naman kaya ang ipopost niya, ano na naman kaya ang pagkakamali ko noon, ang babalik-balikan niya. Grabe po yung trauma, grabe po yung anxiety na binigay niya sa akin. Alam mo, Ma'am Medit, attorney, I think talaga ito si Ma'am Medit, si Winnie Sap. Tulungan ko po kayo, ma'am. Unang-una siguro, ang magagawa natin, Attorney JB at Rio Jan, ipakonsulta natin si ma'am sa isang psychologist para mabigyan siya ng intervention. Kasi Yes, po. yung pambubuli sa social media, hindi biro yan. Maraming mga taong nagkakatroma dyan at napupunta pa sa hindi tama yung later on ang nagiging result.
So we have to help Ma'am Medit. At kung gusto niyo po talaga magsampa ng kaso, sige po, kami pong bahala. Sasagutin po namin lahat po ng mga gastusin sa pagsasampa ng kaso bilang tulong po sa inyo. Nakikita ko po, parang hindi lang po cyber-libel yan, parang bullying, cyberbullying. Tama ba, Attorney JV? Yes po, Idol. Kung mapapatunayan po ni Ma'am Medit na siya po ay talagang pinagkakaisahan, no? Madami pang ibang mga idinamay laban po sa kanya, lalo't siya po ay nasa eskwelahan, ay pwede na rin pong pumasok na bullying po yung pinaggagawa po dito kay Ma'am Medit. So pwede pagsabayin yun, yung sa bullying at saka sa cyber-libel? Yes po, Idol. Pwede po yan. Patong-patong po na kaso. Bullying, libel, kasama na rin po yung violation of the Data Privacy Act. Ayun. So Miss Christine, kung ako po sa inyo, baka pwede pong pakitigil na muna at pakisabihan po lahat ng mga kaibigan ninyo na nambubuli po kay Ma'am Medit, itigil na dahil babalikan po kayo ng batas at kami po ang mismong tutulong kay Ma'am Medit para siya po yung makakuha ng hustisya. Nagiginig po kayo, Miss Christine? Ma'am? Hindi ko po yung kasalanan. Opo. Sa akin niya po sinisisir. Sinan niya po sa akin, marami po siyang sinasend sa akin. Tapos sabi niya, binibintang niya po sa akin. Ang sa akin naman po, kung ibibintang niya, patunayan niya. And sinabi ko na po matagal sa kanya, kung gusto niya magkaso siya kasi haharapin ko siya sa kahit saan na korte. Tama nga naman. Karapatan niyo po na sagutin ang anumang kasong isinasagot. Idol, ako po, pribadong tao po ako. Wala po akong connection sa kahit sinong reactor, mga kung kani-kaninong mga nag-YouTube live. Siya po, ilan po ang reactor niya. Araw-araw po ako binabalor. Pok-pok daw po ako. Wala daw pong pantay yung magulang ko. Pinabayaan daw po ako ng magulang ko. Nagpalaglag daw po ako. Sinasabi nila na nagpalaglag ako. Hindi po nila alam kung pwede lang mamatay lang ako ng araw na yun. Tapos anong ginawa niya po? Ginawa niya po ako na ng pantoy. Kaya nagalit ako sa kanya. Ang sabi niya po, tinutulungan niya ako financially. May gusto daw po sa kanya yung boyfriend ko. Sa akin po yung boyfriend ko, wala yung problema eh. Kasi lalaki lang yun. Hindi, sa akin po, wala po akong ano sa lalaki. Hindi ako pero yung part po na sinasabi niya na sinisiraan niya ko ng kwenta, ginawa niya po ako ng kwenta sa foundation na ang dami niya daw pong tulong sa akin. Anong sinabi niya doon sa ex-boyfriend niya, dating live-in partner niya? Nagtanong po sa akin, totoo ba yun na ayoko daw po sa baby ko, gusto ko daw po ipalaglag. Alright, ma'am. Okay. So parang lumilitaw, pareho kayong nagsisira sa social media. So parang baka pwedeng quits na lang. Miss Medit at Miss Actually Christine. po sir, never ko po yan siniraan sir. Kung may mga nagbabash po dyan galing sa mga reactors ko, siya po ang unang nag-post sa akin. Syempre po mga supporters ko yun ipagtatanggol po nila ako. At saka siya po ang kumontak sa isang supporter ko. Siya po ang nagkwento ng lahat, pati paninira sa akin, may sakit daw ako, addict daw ako. Okay. Lahat ng mga yun po andito sa akin ang conversation, pero umatras yung witness ko. Pero lahat po yun, lahat yung conversation nila, finorward po yun sa isang community ko, sa Team Medit Ma'am, bago Italy. tayo maubusan ng oras, kung tama po yung sinasabi ni Miss Christine, meron din po siyang punto dahil may narinig ako na nakunan, tinulungan, kahit hindi, etc. So, Attorney JV, after the show, baka pwede natin silang pagbatiin talaga kung pwede kasi magkaibigan pala sila dati, di ba Attorney JV? Plus, pareho naman sila, both sides nagkaroon ng pananakit laban sa isa't isa sa social media. Let's see kung pwede natin silang pagbatiin, Attorney JV. Sige po, give Idol. them advice. Yes po, Idol. Pieces of advice is really necessary. And then kung sino sa kanila sa tingin mo ang nabubulid yung Rio dyan sa ATRA, bigyan natin intervention, bigyan natin professional help. Yes po, Idol. Yun ang importante. Okay, sige, wala tayong oras, Yes so, po. palo muna tayo. At kakausapin, Miss Medit at Miss Christine, mag-ibabang telepono at kausapin kayo ni Attorney JV at ng RTA. Thank you po. Salamat mula dito sa Dubai, Attorney JV at Rio, kay Miss Medit at So ay mga kalingap, narinig nyo naman ang ating re-reactionan ngayon, no? Si Medit na talagang pumunta pa ng Manila para po magpatulpo dito sa kanyang kaibigan na wala din naman nangyari. Sabi nga ni Sir Rapi Tulfo ay quits na lang daw kasi nga pareho silang may mga nagawang pagkakamali sa bawat isa, no? Ang dati niyang kaibigan na kanyang pinatulpo ay inilabas ata yung kanyang mga picture sa Facebook at ginantihan niya rin, no, ng mga kung ano-ano mga salitang pinagsasabi niya rin po dito sa kanyang
best friend na si CJ. So ang pagkakaalam ko mga kalingap, di umano sa mga sabi-sabi ay hindi daw papayag ata na hindi rin sila magpatulpo din dito kay Medit mga kalingap. Sa mga narinig ko ng mga kalingap, hindi ko sigurado kung totoo ba ito or hindi mga kalingap. So ayan po no, kung talagang may nanggawa ng kasalanan sa iyo or talagang malinis ka nga na halimbawa nga na binalahura ka or may ginawa sa iyong paninirang puri sa pagkatao mo dito sa social media, dapat ikaw tahimik ka, no? Tahimik ka lang at dapat wala ring maibabato sa iyo yung iyong pinatulpo or kinasuhan, di ba mga kalingap? So ayun nga, sabi nga ni Kuya Bal, bakit pa magpapatulpo? Dahil ang pagkakaalam natin si Rapi Tulpo ay sila po ay hindi nagpapakulong or sila po yung inaayos nila, no? Kung sino man yung ang pupunta doon sa kanilang doon nga sa kanilang istasyon sa kay Sir Rapi Tulpo at marami pong mga tinutulungan si Sir Rapi, no, para pag-ayusin at hindi para ikulong mga kalingap. So ayan no, nangyari diyan kay Medit na yun nga, sabi nga ng kaibigan niya na palaban din, di ba mga kalingap, na pagkatapos si Medit pinagsalita din yung kanyang kaibigan na yun pala ay mayroon ding nagawa si Medit dito sa kanyang kaibigan. Kaya sabi ni Sir Rapi Tulpo ay quits na lang daw at pagbatiin. O di ba? Napahiya ka pa sa buong mundo, no, sa ginawa mo at wala din naman nangyari. Ewan ko lang kung ano pa yung mangyayari diyan mga kalingap. So sana no, pag-usapan nila ng ayos yan at kung may mga nagawa man, no, dapat hindi na pumunta lang kay Sir Rapi Tulpo. Mayroon naman po diyan sa Kamsor ng NBI. Ano yan? Cybercrime, di ba mga kalingap? NBI tuloy. Cybercrime Office mga kalingap diyan sa Kamsor para po doon pumunta para kasuhan kung sino man yung taong nagkasala sa iyo or sinasabi mo nga siniraan ka sa SOCMED, sa mga taong nakapaligid sa iyo, sirang-sira ka na, sa school nyo, sira ka na din, no? At ayan, no, nandiyan lang naman, tapos pumunta ka pa ng Manila, napaka-hassle sa pagbabiyahe pa lang, at syempre gastos, at na ano pa yung oras mo, tapos wala din namang nangyayari, di ba? At ayun, sabi ko nga, napahiya lang sa buong mundo. Sa dami ba namang nanonood dyan kay Sir Rapi? Milyon, no? Milyon ang nanonood sa buong mundo, no? Tapos wala din mangyayari, nalaman pa kung ano ba yung mga pinag-aawayan nyo. Di ba nakakaya yan mga kalingap? Kaya, ayan, no, kung sino man yung mga gustong magpatulpo, ay huwag nyo nang gawin. At kung alam nyo naman sa sarili nyo na wala naman dapat ipatulpo dahil alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka din, huwag mo nang gagawin yun kasi mapahiya ka lang, di ba mga kalingap? So ayan, no, narinig nyo naman dyan yung sinabi ni Sir Rapi Tulpo sa dalawa na magkaibigan, no? Magkaibigan yan, BFF. Kaya mahirap talaga magtiwala din ng mga kalingap sa matalik mong kaibigan. Mahirap talaga magtiwala lalo pang magkaaway na kayo, no, diyan, at ilalabas talaga ang mga nagawa mong pagtitiwala sa kanya, pero ilalabas yan pag kayo ay nag-away na mga kalingap, lalo na pag yung kaibigan mo ay talagang may mga kapit din ng mga sponsor mo, di ba? Ganun. Kaya ayun, bakit nga ba kayo nag-away? Magkaibigan pa naman kayo, nag-away kayo. Tapos hindi rin pala mapagkatiwalaan yung kaibigan mo na pinagkakatiwalaan mo. Kaya pag konting away, ayan, no, ang nangyari. Kaya ayun, wala. Nagpahiya lang kayo pareho sa bawat isa. So sana no, yung mga dyan, no, yung mga gustong magkaso, ayan, mapunta na lang sa sa Cybercrime Division Office para doon kayo magreklamo or magsampa ng kaso. Hindi pupunta pa kayo ng kay Sir Rapi Tulpo para magpahiya lang kayo, ipahiya nyo lang yung sarili nyo, di ba mga kalingap? Pabot sana kung wala din namang kayo nagawa or talagang hindi kayo nagsalita against doon sa inyong kakasuhan, di ba mga, or sa iyong irereklamo, di ba walang problema sana, pero ayun, quits na lang daw. Sabi ni Sir Rapi Tulpo, pambihira yan. So ganito na lang po mga kalingap, at nagbigay lang po ako dito ng ng nangyari dito sa patulpo ni Medit. Pero sana yung iba diyan na talagang over na kung magsalita sa ibang tao ay sana din naman mo. Prino din mga kalingap. Ayan, mahirap na po na tayo ay mapahiya sa buong mundo, di ba mga kalingap? So hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel, Kalingap Maymay. Sana po ay mag-iingat po tayong lahat, at syempre huwag niyo rin pong kalimutan suportahan ang ating founder, Kuya Bal Santos Matubang. God bless us all, mabuhay po ang Team Kalingap. Bye-bye!